araw nakaschedule ang ballot reprinting ng COMELEC. Pero di muna yan itutuloy dahil may bagong utos ang Korte Suprema. Magbabalita si Mon Guaves. Ipinasilip na ng COMELEC ang updated na balota na gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Pasok na riyan ang 9 na kandidato nakakuha ng temporary restraining order mula sa Supreme Court. Ito na sana ang huling step bago magsimula ulit ang pag-iimprenta ng mga bagong balota. Pero naglabas ulit ng bagong TRO ang Supreme Court. Yan ay para sa online personality na si Francis Leo Marcos na tumatakbong senador, pati na kay dating Albay Governor Noel Rosal. Kaya naman napurnada ang sanay nakaschedule ng ballot reprinting ngayong araw. Mukhang hindi na namin kayang maipangako yung April 14 natin na matatapos ang printing. Sana yung kung magkaroon man ng adjustment, wag naman sanang lalampas na mga April 20 yung printing natin. Kasi ang pinakamahirap talaga po. Sabi ng Korte Suprema, halos 50 petisyon ang natanggap nila mula pa noong Oktubre. Yun nga lang, wala pang timeline kung kailan mareresolba ang lahat. Pero binalaan na raw nila noon ng COMELEC na posible talaga itong mangyari. The COMELEC should also be aware that in disqualifying candidates, there is a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. So these are the TROs the Supreme Court have issued so far, and it's really up to the COMELEC how they will implement the orders. Para hindi na maulit ang ganitong aberya, suportado rin ng COMELEC ang pag-criminalize sa mga mapatunayang nuisance o panggulong kandidato. Siniguro rin ng komisyon na tuloy ang halalan sa 12 ng Mayo. Kampante ang COMELEC na kahit may mga nangyaring delay sa pag-iimprenta, makukumpleto pa rin ito mahigit 2 linggo bago ang halalan. Aabot do kasi ng 1.5 million na balota ang kayang maimprenta kada araw, kasama na ang mga nadagdag na printers ng National Printing Office. Dahil inaasahan ang posibilidad na may ihabol pang TRO ang Korte Suprema, naglagay na ng add feature ang COMELEC sa election management system para hindi na kailangang i-adjust ang buong sistema kung may ipadadagdag pang pangalan sa balota bago iimprenta. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Dahil sa mga aberyang nararanasan ngayon sa paghahanda para sa 2025 midterm elections, pinag-aaralan na ngayon ng COMELEC na buksan na agad ang filing ng kandidatura para sa 2028 national elections. Pag-uusapan po natin yan kasama si Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson ng Commission on Elections sa COMELEC. Magandang tanghali po sa inyo, spokes. Magandang tanghali po, Ma'am Angela, at sa lahat po ng taga-subaybay ng One Balita Pilipinas. Yes, thank you po for joining us today. Una po sa lahat, parang, correct me if I'm wrong, parang first time po ito nangyari na napurnada yung preparasyon ng halalan nang dahil nga po dito sa mga na-disqualify na mga kandidato na nagpasaklolo po no, sa Korte Suprema. Karaniwan po ba yung parang ang dami po na dinadisqualify ngayon ng kandidato ng mga taga-COMELEC? Hindi po, Ma'am Angela. Yun nga po ang nangyari. Marami nagtatanong, bakit ba ngayon ganyan? Paulit-ulit may TRO, bakit ang dami nakaakyat sa Korte Suprema? Ang dahilan po kasi nito ay for the first time in the history of Philippine elections ay naubos, natapos, na desisyonan po ng Commission and Bank ang lahat ng kaso ng nuisance candidate, 117 for senators, halos 200 plus para sa party list, 67 po para sa local candidates at meron pang 17 para sa members of House of Representatives. Hindi pa po kasama dyan yung mga na-cancel ang COC dahil hindi kwalipikado at yung mga disqualified po na based on the decisions of tribunals, courts at yung mga lumabag sa batas. Kaya po ganun dahil natapos ng COMELEC po last year ang mga kasong ito at nabigyan po ng pagkakataon ang mga respondents po dyan na umakyat sa Korte Suprema sa bilang sa isang petisyon. Right, but spokes, 50 petitions pa raw po yung nire-resolba ng Korte Suprema. At sabi nga po ng Supreme Court, binalaan na raw po nila kayo dyan sa COMELEC na pwedeng mangyari yung ganitong klaseng senaryo. So paano po kung maglabas ng ang Supreme Court ng TRO, reprint lang din po kayo ng reprint? Ganun po ba yung magiging senaryo natin? Opo, ang kagandahan nga po dito at kami nagpapasalamat sa Supreme Court, meron pong unang 5 TRO, may sumunod na 3, may sumunod na 2, may isa pa. At ngayon po may 2, so 13 all in all na po ito. So yung mga sumunod po ay nangyari na nakapag-edit na po kami ng programa. Medyo kayang-kaya na po namin ito dahil nga po pwede nang mag-add. Dati po kasi walang add feature ang election management system. Ngayon po idadagdag na lang namin sa kanila. Kaya lang po kailangan namin din mag-ulit ng mga iba't ibang ballot phases
dahil may nadagdag po na 2 senatorial candidates, national position. Alam naman po natin, pag national position ang gumalaw, gagalaw at Yes. magbabago ang lahat ng ating balota. Tanggap naman din po namin na talagang ganito ang proseso, hindi naman po kami na memresure, walang makapag-iimpluwensya sa ating Supreme Court, malawak ang kapangyarihan. So ang ginagawa po namin hanggat kaya, ginagawan po namin ang paraan. Ngunit hindi rin po bago sa amin at dumating sa punto po ng mga nakarang halalan na lumabas ang kautusan, masyado na pong malalim at malayo na yung paghahanda na kung sakaling ititigil at sisimulang muli, ay baka po hindi tayo umabot sa ating paghahanda sa halalan. So kung sakali po dumating sa puntong ganon, kami po ay magtatapat at magsasabi ng totoo sa Supreme Court, kaya pa ba o hindi na po namin kaya ibalik ang ating mga pangalan na pinalalagay alang-alang po sa May 12 national and local elections. Opo, aminado nga po kayo, no? Nakababanggit nyo lang dyan sa Commission on Elections, pati sa mga base dun sa mga naging reports din po, interviews kay COMELEC Chair George Garcia, na talagang hapit na tayo dun sa deadline na April 14 na inyong itinakda. Makukumpleto po ba natin yung printing by April 14 o meron po ba tayong target at deadline? Na Kung iba kami po pa? ay makapagsisimula kaagad po at kami nga po ay susulat muli sa ating kataas-asang hukuman na balak na po naming simulan ang printing by Friday. Kung hindi man po at the latest ay Saturday, kakayanin naman po yung second week of April na matapos po yung pag-imprenta. Para po sa kaalaman ng lahat, alam niyo po yung pag-iimprenta, madali po yan eh. Ngayon po na nakapagdadagdag kami ng pangalan. Sabi nga po namin, kahit araw ng halalan, pwede kami mag-imprenta. Pero ang tanong, kaya pa bang umabot ang mga balotang yan doon sa padadalhan namin? At ang pinaka-importante po, lahat po kasi ng balota natin, all 71 million, ay kailangang ma-verify ng ACM. Lahat po yan ay idinadaan doon sa machine na nakatakda para sa kanya. Dapat basahin ng makina at hindi dapat basahin ng ibang makina. Yun po yung matagal na proseso. Kaya sabi namin, makapag-imprenta, kayang kumpletuhin hanggat sa dulo. Pero kailangan namin ng sapat na panahon para ma-verify at ma-deploy ang balota. Okay, so plano nyo pong simulan na sa July 26 yung filing na lang ng COC para po dun sa 2028 elections. Paano nyo po ito nakikitang solusyon? Tama po, sa sometime in July 2027 po, ay baka po 2027. doon na po natin gawin yung ating filing ng certificates of candidacy at yung mga congan sa party list instead na sa October. Why? Para po magkaroon ng sapat na panahon ang COMELEC na desisyonan ang lahat ng kaso po na maisasampa, whether by nuisance candidates, cancellation of COC sa hindi kwalipikado, disqualification doon sa mga disqualified ng batas at yung mga lalabag ng batas. Nang sa gayon din po, magkaroon din po ng sapat na panahon ng ating kataas-asang hukuman na resolbahin, mag-issue ng TRO kung kinakailangan doon sa mga aapila at aakyat po sa kanila. Ang target po namin pare-pareho dito, malinis ang ating balota, malinis ang listahan ng kandidato by the time na magkaroon tayo ng first week ng working week ng January 2028. Malinis ang balota, ready na for printing, wala nang babaguhin. Wala nang babaguhin sa gitna ng pagprinta. Pero meron din po kasi base po sa mga reports na sinusulong po yung i-criminalize yung nuisance candidates. Paano po ba ito makatutulong? Do you think baka magkaroon po ng legal challenge na naman laban po sa COMELEC by doing this? Hindi naman po namin nakikita magiging legal challenge kung ang pagsusulong po, Ma'am Angela, ay sa pamamagitan din ng batas. So congressional act po ito, legislative act, na sasabihin na magiging election offense kung tatakbo ka sa halalan na ikaw ay nuisance. By the way, linawin po natin, ang pagiging nuisance po ay dalawang klase. Una, ikaw po ay walang bona fide intention, walang totoong intention tumakbo, at ikaw ay sumasali lang para guluhin ang halalan, mag-make a mockery out of the election, gawing katatawanan ng prosesong ito. Yung ikalawang klase po na nakikita namin na mas masamang uri ng nuisance candidate ay yung mga tumatakbo na kapareho ng pangalan, katunog yung pangalan, halos pareho ng spelling, pero hindi nila totoong pangalan o kaya pinatakbo sila para po manguha, lukohin, guluhin ng mga ating mga botante. Imbis na makuha ng lehitimong kandidato ay napupunta sa kanila. Kung magiging criminal, magiging election offense po ang pagiging nuisance candidate, tingin ko po yung mga nagbabalak gumawa niyan, whether ng gugulo o ng loloko, ay hindi na po sila tatakbo dahil alam nila na sila po ay makukulong ng 1 hanggang 6 na taon, matatanggalan ng karapatang bumoto at magkakaroon ng perpetual disqualification to hold public office. Okay, finally po, assurance na lamang po muli sa mga kapatid natin na matutuloy po ang halalan sa Mayo 12.
Sa ating po mga kababayan, ang inyo pong Commission on Elections ay ginagawa pong lahat una para tumalima po sa pag-uutos ng ating kataas-taasang hukuman. Obligasyon po ito ng COMELEC, obligasyon ng lahat ng mamayang Pilipino na sumunod sa pag-uutos ng ating Supreme Court. At dahil nga po dyan, pinagagana na po namin ang aming contingency measures. 6 na makina, sabay-sabay mag-imprenta 24 hours, mahahabol po namin ang ating deadline at ina-assure po namin kayo, walang cause for alarm. We're in full control of our timelines and our activities. At ang mangyari po nito, tuloy ang halalan sa May 12, 2025, national, local, barn parliamentary elections at automated po ito. Wala na pong puwang ang manual elections dahil po batas na umiiral, Republic Act 9369, automated elections po tayo. Samahan niyo po kami sa paghahandang mga ito. Maraming salamat, COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Audianco.